Bubuko kaming racket sa Minalungaw National Park sa Nueva Ecija. May namataan kami ritong nagpapaanod-anod sa ilog. Hindi para magbigay ng swimming lessons, kundi para magbenta ng buko salad. Buko salad. Siya si Junior at ang katuwang niya sa pagbebenta ng buko salad ang misis niyang si Anita. At dahil sa lamig ng kanilang buko salad, hot na hot ang bentahan ngayong summer. Mag-iisang taon na rin po kami ditong titinda ng salad. 4 na box po ang dala-dala namin, Sabado at Linggo. Hindi siya nakasaradong mabuti, nakaganyan siya, 500 pieces. Umaga pa lang, kumukuha na sila Junior ng salad sa kanilang supplier sa bayan ng Gapan. Pagdating sa Minalungaw, si Junior ang naglalako habang nakikipagsapalaran sa agos ng ilog. Si Anita naman, sa mga gilid-gilid lang nagbebenta. Nasa kabila po yung balsa, hindi ko makakatawid. Kaya ginawa ko pong paraan, lumusok po sa tubig. Sa kapag babaybayan po yung aking tubig na yan. Matutuwa na po sila. Hindi naman daw sa nagpapasikat o nagbubuwis buhay si Junior. Sadya lang daw mas makabebenta siya kung lulusong sa tubig para direktang bentahan ang mga nakasakay sa floating cottages. Safe naman daw, lalo pat ang lalagyan ng salad ang kanya ring ginagawang salbabida. Saludo kay Kuya kasi yung hirap na nga, persigido pa rin siya kumita. Nakaka-proud lang isipin na may ganun pa rin talagang tatay. Ang mga init ng kumita, walang pinipiling lugar, kahit pa sa gitna ng malaimpyernong disyerto. Isa sa mga dinarayo rito sa 400 ektarya sa buhanginang ito ng Lawag, Ilocos Norte, ang kanilang sandboarding. Pagkatapos ng naturang extreme activity, ang mga kalalakihang ito eksena para suklayin. Hindi ang mga nagtaasang buhok sa thrill ng mga nag-sandboarding, kundi ang buhangin mismo. Ang mag-asawang Daisy at Richard, full-time magsasaka at part-time tagapatag ng buhangin. Trinay po namin nagpa-sunboard ng isang araw. Nasiyahan na po namin kami kasi mas malaki yung kita at saka mas makuha namin po yung sahod namin araw-araw. Kasi sa pagtatanim po ng gulay at saka palay, sir, mahirap po. Matapos mag-sandboard ng 20 to 25 meters, ang mga turista agad tinatakbo ni Daisy at ni Richard ang dinaanan ng board para patagin ang buhangin gamit ang kanilang mga kamay. Maganda yung kamay, sir, para maano mo yung lubak-lubak kasi mas maganda yung kamay po ang gagamitin namin para mapatag at mabilis pong proseso yung kamay na gagamitin po. Sa ganitong paraan, hindi raw mapapahamak ang susunod na magsa-sandboard. Dahil naapakan yung daanan ng sandboarding, kaya nililinis nila para sa safety ng mga tourist na nagsa-sandboarding. At para hindi raw masunog ang kanilang balat, balot na balot ang kanilang katawan at laging may baong tubig. Porsyentuhan kung sila'y kumita. Kada grupo ng mga turista mula sa 4x4 ride, meron silang 150 pesos na paghahatian. Kahit tanghaling tapat, sir, talagang babad po kami sa init hanggang hapon. Pag peak season, sir, talagang hindi pa pakakain, ganun, makamerienda pag maraming tao po. Dito sa Boracay, maliban sa pagsuswimming, marami na rin ngayon ditong summer activities. Kasama na ang pagki-cliff diving at sa bahaging ito ng isla, may itinuturing silang superhero, si Chris. Pero hindi mga nalulunod ang isinasalba ni Chris, kundi ang mga nahuhulog na gamit ng mga nagki-cliff diving. Chris! May nahulog! Kunin mo! Dali! Suot lang ang goggles at walang anumang diving gear. Sinisisid ni Chris ang lalim na 80 feet. At ang kanyang mga kinukuha mula sa mga nalalaglag na shades.
pati mga alahas. Lahat na yata, to the rescue siya. May nakita ko dyan sa Ariels Point. Sabi nila, kunin mo to ng press dito lang na laglago sa 15 meters. Wedding ring, malaki yun, mga 125,000. Pagkuha ko na, ito na ma'am. Sir, tapos ginagano na ako ng kano ko eh. Masaya siya, siyempre. Binigyan nila ako ng 8,000. Pero sa ordinaryong araw, kalimitang 1 to 2,000 pesos ang natatanggap niyang pabuya sa ginagawa niyang pagpapakabayani. At ni minsan, hindi pa raw siya nadisgrasya. Sanay na raw kasi siya sa ilalim ng tubig. Kahit mga goggles nila nalaglag, sinuli ko talaga yan. Hindi naman sa atin yan eh, sa kanila yun. Binibigyan nila ako kung magkano lang. Thank you. Hey, thank you so much. That was awesome. I can't believe you dove that deep. Bili ng mga bigas para sa pamilya ko. Mga gatas ng anak ko. Ang tunay daw niyang trabaho, pamamana ng isda. Hindi na ako nakatapos na pag-aaral ko. Pangisda lamang natutunan ko. Ako talaga nagsisid sa lalim na yan kahit 17, hindi pa kaya ko yan eh. 2 minutes. Oo, tagal na ako niyan sa lalim. Para naman sa mga hapong katawan, dito pa rin sa Boracay, merong handang mag-alok ng napaka-relaxing na masahe kahit pa sa Pampang. Yes, ma'am, sir. Amo, masaji. At dahil iba't ibang lahi ang narito, ang mga magkakaibigang masahista na sina Rosemary at Rita, natuto na rin ng iba't ibang mga lengguwahe. Hello, Joamo. Hindi lang sila lalaban sa pag-i-English, pati na rin sa pagko-Korean Palmasaji, ma'am. at Chinese. Joamo, ma'am. You feel good or you feel hurt? No, it's great. Are you okay? Relaxing has entspannen. Pangalawang henerasyon na raw si Rosemary sa mga masahista sa kanilang pamilya. Kahit nga ang kanyang anak, ito rin ang hanap buhay dito sa Boracay. Malaking tulong sa amin yung pagmamasahe namin. Buhay po namin noon, maswerte kami kung sa isang buwan makakain kami ng kanin, isang beses. Pero dahil sa mga nagsulputang spa at massage establishment sa isla, naapektuhan daw ang kanilang kita. Annyeong! Annyeonghaseyo! Kami lang masayista dito sa Baybay sa Long Beach lang Pero ngayon marami na kaming kompetensya marami ng spa. Noon, alas 5 pa lang ng hapon alas 4 Kami na mismo ang umaayaw sa mga bisita na ayaw na namin kasi uuwi na kami, pagod na kami Pero ngayon, hanggang ating gabi, hanggang madaling araw minsan, ay dito pa kami. Masaji, annyeonghaseyo, masaji chigum. Chinchasa. Chinsasa, ano ang chinsasa? Mura lang. Mura lang. Si Rita, tuwing patay na oras, nagpapaturo sa mga kaibigan ng iba pang mga banyagang salita para makahikayat ng mas maraming customer. 안녕하세요. 마사지 지금. This one is Chonsen body. Jiao amo for. I like this one. Okay? Shishe. May Shopee na ako. It's very comfortable and relaxing. Yes, it's good. Hello, good afternoon. You want to take Si Eden naman, inaalok din ang mga customer na magpatan. Mga bisita, galing sa ibang bansa, mga maputi sila, ino-offer namin yan para kulay nila para sa akin. So masaya sila pagdating daw sa kanila kasi pinagmamalaki nila na nagpunta sila ng Boracay. Ito po yung oil na yung natural na coconut oil. Gagamitin natin sa kanyang katawan para maging dark pa yung kulay niya. Your massage is finished. So, are you okay? Good massage? It's very beautiful massage. Ang kanilang kita, 3 to 4,000 pesos kada araw. Ngayong summer, doble ito. Habang marami ang vacation mode na, sila kumakayod, walang pahipahinga. Lalo pat ngayong tag-init, mainit-init din ang pasok ng pera. Thank you
you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.